Okay, so for the next part naman or sa last part na gagawin natin, dito na tayo i-iterate to each cell or sa rows and columns ng mismong grid natin. So sa baba ng for loop natin, we're going to declare yung tinatawag natin na nested for loop para sa rows and columns. Ang purpose ng nested for loop natin is para makapag-draw tayo sa each cell ng rows and columns natin. So in short, 'di ba meron kang 2 by 2 na grid. So para makapag-click ka sa 2 by 2 grid na 'yon, kakailanganin mo ng nested for loop na merong rows and columns. So, yun yung purpose. So, ngayon, yun yung i-declare natin dito. So, for int, so let's go sa row muna, is equal to 0. Then, row is less than to grid size natin. Of course, titignan natin yung grid size para sa row. And then, row plus plus kasi yung rows natin ay 2 by 2 siya. Or I mean, 2 yung cell niya. So, 0, 1. Kaya dapat naka-increment tayo dito. So, next part is i-open naman natin yung pangalawang for loop natin para naman sa column na meron tayo. Okay? So, again, equal natin siya sa 0, semicolon, then column is less than to grid size, then column plus plus. Okay. So, after that, ang gagawin naman natin is kukunin natin yung pixel position ng mismong grid natin. Let's say for example, int x is equals to column multiply by tile size. Then next naman ay yung y naman natin, equal natin siya sa row natin multiply by tile size. Okay? So, after that, ang next naman na gagawin natin is of course, yung condition natin. Ngayon, ito kasing part na ito, sabi ko nga, ito yung tutulong sa atin that we may able to click each cell sa rows and columns. Ngayon naman, we need to identify or we need to tell yung grid natin kung sino ba yung nagkiklik, kung si player 1 or si player 2. So, mag-if tayo ngayon na yung board natin ay meron siyang or two-dimensional siya na merong rows and columns. Okay? So, sa rows and columns na yon, kapag player ay nag-equal siya sa 1, true yung condition natin kanina, eto, dito natin ma-identify yan, kung 1 ba siya or 2, yan. So, yan yung first condition natin. Okay? So, mag-open ako ngayon dito. Sa ibaba niya guys, ang gagawin natin, G2 or yung graphics 2D natin dot set color. Then, isa-set natin for player 1 ay color dot blue. Yan. So, yung lilitaw doon sa cell kapag player 1 ay text na color blue. Then, after nun, sabihin natin G2 dot set or draw string. Ayan, draw string. Then, ang string natin dito, let's say, since player 1 siya, lalagay natin dito P1. Kagaya ng nasa instruction natin dito. Okay, so lalakyan ko lang siya. Yan. So, meron tayong P1 ngayon dito. Ngayon, isa-set naman natin yung position ng mismong text natin. So, of course, gusto natin nasa center yung text natin. Hindi siya nasa gilid, taas, baba. Will be center dapat para representable yung text natin. So, dito na part guys, I already compute it. No? Ang gagawin nyo na lang, kopyahin nyo or if you want, you can compute it by yourself. Okay, so ito na yung computation or formula na ginawa. So, x plus title size divided by 2 minus 10.
So, yan yung X natin ngayon. So, kumbaga, I'm trying to center yung P1 natin doon sa cell. Sa Y-axis naman natin, ipa-plus naman natin yung title size, then divided by 2 plus 5. So, if you want to compute your own, pwede naman, mas maganda. Okay? So, next part ay, bakit siya naka-red? Boring. Oops, wala tayong closing dito. Yan. So, next part naman, since meron tayong if, meron naman din tayong else. Okay. So, sa else natin, guys, same thing lang din. Kokopyahin ko muna to. Lalagay ko siya dito. But, yung color niya, of course, kailangan natin ibahin. So, color dot red naman yung sa player 2. Then, same thing. Kokopyahin ko to. Paste. Papalitan lang natin siya ng player 2. So, yan ngayon yung ating player 1 and player 2 at bakit may bracket dito. So, i-close lang yun, okay? Okay, so for final checking ng code natin ngayon, let's go check. See, okay, add mouse listener. Okay, so at this part guys, sabi ko sa inyo dapat protected siya. Ang cause kasi kapag hindi siya naging protected, baka hindi lumitaw yung ating lines, no? So, kung ira-run natin siya ngayon, check natin siya. Okay, so as you can see nga, no, hindi lumitaw yung ano natin. It's either dapat siya protected or merong wrong spelling sa mga codes natin. So, ire-recheck ngayon natin siya. So, gawin natin protected. Tapos, paint components. Okay. So, guys, make sure na paint component lang po siya. Wala siyang S. Okay, so type po ako doon. Then, try natin siyang i-run. So, again, protected na po siya. Try natin siyang i-run. Okay, so, mapapansin nyo guys, lumitaw na yung um, ating draw line. And then, ang kanyang thickness ay 2 pixel lang siya. Ito. Okay, so hindi makapal, hindi manipis yung line natin. But the problem is, meron na siya agad P2, P2, P2. Dito ngayon tayo sa condition na to. So, guys, sabi ko nga, itong part na ito, ang purpose niyan is to center yung text. Yan, kaya siya naka-center ngayon. But the problem is, lumilitaw siya agad. So, try natin gawin else if naman ito. Then, copy natin to. Then, after nun, erase. Lipat natin dito yung code natin. Kunin natin yung condition dito. Then, paste dito. Siyempre, 1 na to. Ito naman, player 2. So, i-run natin yung program. Okay, as you can see, wala na siya. Yung P2 dito. So, itatry natin kung clickable siya. I-click ko part dito. Papansin nyo, P1. Kasi player 1 yung una. Dapat, pag nag-click ako, either of this ay magiging P2 siya. So, P2. So, again, rotate. Since 2 na yan, yung ating condition dito, 2 na yung sagot, ibabalik niya tayo into 1. Okay, so gagawin natin 1. So, since 1 yan, yung condition natin 1, ibabalik niya ngayon tayo sa 2. So, 2. Yan. So, yun yung purpose ng ternary operator natin na if condition or yung condition natin sa part na to. So, ito yung code natin for mouse click sa mouse event natin and also kung paano mag-print ng mga text sa mismong cell natin.